Praise God. Na ituloy-tuloy na po, minamod. Dadago na po tayo sa ating pag-aaral, pagkikinig ng balasalita na ating pinapay ni Jesus. Kindly po, sa ating beloved youth choir, Brad Finey Square, dito po sa may harapan, minamahal. At idadako po minamahal sa ating pag-aaral, balasalita na ating pinapay. So, wala pong upo dyan sa likod, sa ating beloved choir. Dito po sa may harapan, minamahal. Praise God. Alaki na po binibigay, bilang pagbigay galang po sa balasalita na ating pinapay ni Jesus. Tayo muna po minamahal, panandalan pong tumayo. At akin na po binibigay buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Lando. Magandang hapon na po, maminamahal. Tayo po'y panandali ang manalangin bago tayo makapakinig ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, kami po'y nagpupuri. Nagpapasalamat po kami, mahal na Panginoon, sa dakilang pribilehyo na pinagkalubong sa amin. Binigyan mo kami ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo, masamba ang iyong banal na pangalan, mahal na Panginoon. Salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Salamat sa pagtanggap mo ng aming pagpupuri, ng aming paglilingkod sa araw na ito, mahal na Panginoon. At sa pakinig ng mga salita, patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin, mahal na Panginoon. Patuloy mong itanim sa aming isip, sa aming mga puso, ang mga banal na salita na aming napapakinggan, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin. Hindi nawa kami maging tagapakinig lamang, kundi maging tagatupad ng mga salita. Malapang pagpalain mo po kami sa pamagitan ng iyong mga banal na salita, mahal na Panginoon. At aming sinasaway ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak, maminamahal, sa ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, habang inihanda po natin ang ating mga talata sa banal na kasulatan dito sa Ruth, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 9. Itatuloy natin ng talatang 16 at italunuli ng 19 hanggang 21. Habang inihanda natin ang mga talata, maminamahal, nais ko po muna magbigay ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran. Amen. At nagpapaabot po tayong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wildo Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor. Patuloy nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng ating mga minamahal makapatiran narito ngayon, sa ating mga minamahal mamanggagawa, sa ating mga beloved preachers, beloved choir members, instrumentalists, sa ating mga webcast viewers, mga minamahal natin makapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas ng ating bansa, makapatiran po natin na abot ng ating pong banal na gawain. Maminamahal, maligayang panonood po sa inyo, sa mga kapatiran natin mga webcast viewers. At maminamahal, pakinggan po natin ang ating mga salita ng Diyos natin mapakinggan. Kindly, maminamahal, buksan natin ang Ruth, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 9, talo ng 16 at talo ulit ng 19 hanggang 21. Dito po sa Ruth, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 9, at nangyari na makarawan na lumatol ang mahukom na nagkagutom sa lupain. At isang lalaking taga Bethlehem, Huda, ay yumaong nakipamaya sa lupain na Moab. Siya at ang kanyang asawa at ang kanyang 2 anak na lalaki. At ang pangalan ng lalaki ay Elimelech. At ang pangalan ng kanyang asawa ay Noemi. At ang pangalan ng kanyang 2 anak ay Mahalon at Chilion, mga Epratiyo na taga Bethlehem, Huda. At sila'y naparoon sa lupain na Moab at nanirahan doon. At si Elimelech, na asawa ni Noemi, ay namatay. At siya'y naiwan at ang kanyang 2 anak. At sila'y nagsipag-asawa sa malalaki sa Moab. Ang pangalan ng isa ay Orpa at ang pangalan ng isa ay Ruth. At sila'y tumahan doon na may 10 taon.
At namatay kapwa si Mahalon at si Chilion. At ang babae ay iniwan ng kanilang dalawang anak at ng kanyang asawa. Na magagay bumangon siya nakasama ng kanyang dalawang manugang upang siya bumalik mula sa lupain na Moab, sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain na Moab kung paanong dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan sa pagbibigay sa kanila ng tinapay. At siya'y umalis sa dakong kanyang kinaroroonan at ang kanyang dalawang manugang nakasama niya, at sila'y yumaon upang bumalik sa lupain ng Juda. At sinabi ni Noemi sa kanyang dalawang manugang, kayo yumaon na bumalik ang bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang ina. Gawan nawa kayo ng magaling ng Panginoon, na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin. Ipagkaloob nawa ng Panginoon na kayo'y makasumpong ng kapahingahan. Bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang asawa, na magagayoy kanilang hinagkan sila at inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak. Dito po sa 16, at sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanhik sa kanya na kita'y ihiwan at bumalik na humiwalay sa iyo, sapagkat kung saan ka pumaroon ay paroroon ako, at kung saan ka tumigil ay titigil ako, at ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Dito po sa 19, sa gayoy yumaon silang dalawa hanggang sa sila'y dumating sa Bethlehem. At nangyari, nang sila'y dumating sa Bethlehem, na ang buong bayan ay napataka sa kanila. At sinabi ng mga babae, ito ba'y si Noemi? At sinabi niya sa kanila, huwag ninyo akong tawagin Noemi, tawagin niyo akong Mara, sapagkat ginawan ako ng kapait-paitan ng makapangyarihan sa lahat. At ako'y umalis na puno, at ako'y iniuwi ng Panginoon na walang dala. Bakit niya ako tinatawag na Noemi? Yamang ang Panginoon ay nagpatotoo laban sa akin, at dinalamhati ako na makapangyarihan sa lahat. Amen. 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 Isang malakas na palakpak muna, mami na mahal, para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating paksa, mami na mahal, pamagatan po natin, you cannot run away from trials. You cannot run away from trials. Mami na mahal, ito pong mga nabasa po natin, ito po'y karanasan ng mga mananampalataya. Isang pamilya, mami na mahal, na naglilingkod sa Diyos. Si Noemi at ang kanyang asawang si Elimelech. Ang sabi ng talata, mami na mahal, na nagkagutom sa Bethlehem, Judah. Na ang Bethlehem, Judah, mami na mahal, ito po ay bayan ng Diyos. Nung sila po, mami na mahal, ay naghirap doon po sa tinatawag na Bethlehem, Judah, sila po ay tumakas, mami na mahal, sa pagsubok. Pumunta sila doon sa tinatawag na Moab. Yung Moab, mami na mahal, ito po yung lugar na hindi naglilingkod sa Diyos. Ang tawag sa kanila ay mga Gentiles. Mga taong hindi kinikilala ang Diyos. At pagdating doon, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, pagdating doon sa Moab, mga minamahal, nakapag-asawa ang kanyang dalawang anak. Yung kanyang dalawang anak na si Mahlon at si Chilion, nakapag-asawa, mga minamahal, ng mga Mobita. Una-una si Orpa at si Ruth. Si Ruth, mga minamahal, ito po ang the great grandmother of David. Galing sa Moab. Pagdating nila doon, mga minamahal, sa tinatawag na Moab, pinarusahan sila ng Diyos, mga minamahal, sapagkat ayaw ng Diyos na tatakasan mo ang pagsubok. Ayaw ng Diyos, maminamahal, na ipagpapalit mo ang pananampalataya, ang kaligtasan sa pamagitan ng material na bagay. Nandun siya sa Bethlehem, Judah, na doon ay malaya siya nakakasamba sa mahal na Panginoon. Sila ay pumunta doon, maminamahal, sa Moab dahil sa pagkain, dahil sa kasaganaan, dahil sa trabaho, maminamahal. Ipinagpalit ni Elimelech at ni Noemi, maminamahal, at ng kanyang dalawang anak,
ang pananampalataya sa Diyos, maminamahal, dahil lamang sa material. Iniwan nila ang Bethlehem, Judah, maminamahal, at pumunta sa Moab, na doon ay hindi pwedeng sumamba sa mahal na Panginoon. At nangyari, maminamahal, sinabi ng talata, si Elimelech ay namatay. Namatay, maminamahal, ang asawa ni Noemi na nagngangalang si Elimelech. Ito po isa sa mga parusa ng ating mahal na Panginoon. Namatay ang kanyang asawa, maminamahal, na si Elimelech. At paglipas po, maminamahal, ng kanilang 10 taon na pananahan sa tinatawag na Moab, namatay naman yung kanyang 2 anak na nagngangalang Chilion at si Malon. After 10 years, sumunod namatay ang kanyang 2 anak. Bilang parusa ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, tandaan po natin, wala nang pinakamalaga para sa ating mga mananampalataya, wala nang pinakamalagang kayamanan para sa ating naglilingkod sa Diyos ay ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Ang nakasumpong ng kaharian ng Diyos ay nakasumpong ng malaking kayamanan. Sabi ng Mateo 13:44. Sabi, ang nakasumpong ng kaharian ng Diyos ay katulad ng taong nakasumpong ng malaking kayamanan sa bukid. Ipinagbili niya ang kanyang kayamanan, ang kanyang bukid, ang kanyang mga ari-arian, binili yung bukid para makamtan niya yung kayamanang nandoon sa bukid. Pero dito po, maminamahal, sa kasaysayan nitong si Noemi at si Elimelech, baligtad. Ipinagbili nila yung kanilang kayamanan sa langit dahil sa mga material na bagay. Ipinagpalit nila ang paglilingkod nila sa ating pinakamamahal na Panginoon sa trabaho, sa negosyo, sa mga material na bagay, maminamahal, samantalang sinabi ng Colossians chapter 2, verse 3, si Kristo ang kinatataguan ng lahat ng kayamanan. Na kay Kristo lahat ng kayamanan. Sinabi ng Biblia, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pag ikaw ay na kay Kristo, maminamahal, wala ka ng pangangailangan, hindi ka na mangailangan, sapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoon ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sinabi rito sa Psalms 37 verse 19, sa panahon ng kagutuman, pasasaganain kita. Sa panahon, maminamahal, ng kahirapan, pagpapalain kita. Hindi mo kinakailangan umalis sa paglilingkod sa Diyos para bigyan ka o maganap ka ng magandang kapalaran. Si Kristo ay isang mabuting kapalaran na. Sabi rito, basahin muna natin Psalms 37 verse 19. Kindly, dagdag natin sandali. Dito po sa mga awit, Kapitulo 37, talatang 19. At hindi sila mga papahiya sa panahon ng kasamaan at sa mga kaarawan ng kagutom ay mga bubusog sila. Amen. Amen. Pag ikaw ay Kristiyano, kapag ikaw ay mananampalataya, sinabi ng Biblia, hindi ka mapapahiya sa panahon ng kasamaan at sa kaarawan ng kagutuman, mabubusog tayo. Hindi ka pababayaan ng Diyos. The Lord, our shepherd, we shall not want. Ang Diyos, ang ating pastol, hindi ka na mangangailangan sapagkat ang ating mahal na Panginoon ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kaya ang naging resulta, maminamahal, bukod sa namatay, yung kanyang asawang si Elimelech, pinalo siya ng mahal na Panginoon, si Noemi, namatay si Elimelech, yung kanyang asawa. Paglibas ng 10 taon, namatay naman yung kanyang 2 anak, si Chilion at si Malon. Pagbalik niya, maminamahal, nung na-realize nila yung kanilang kasalanan, bumalik ulit sila sa Bethlehem, Judah, na silang nandun ang bayan ng Diyos, na nandun ang church. Kaya ang pag-alis, maminamahal, sa lugar na kung saan ikaw ay nakasasamba sa Diyos at pumunta ka sa lugar na hindi ka na makasamba sa Diyos, yan ay consider backsliding. Para ka nang tumalikod, para ka nang nag-backslide. Kasi hindi ka na makasamba ron.
Amen? Buti na lang, napakapalad na mga makapatiran natin na nagtatrabaho sa ibang bansa ngayon. Ang ating gawain ngayon, international na. Kahit saan meron ng gawain. Hindi katulad noon, maminamal, pag may nagpapaalam sa ating beloved pastor na magtatrabaho sa ibang bansa, sasabihin ng mga pastor, huwag ka nang mag-abroad. Hindi ka na makakapaglingkod sa Diyos. Wala tayong gawain doon. Amen? Pero ngayon, maminamahal, kahit saang bansa, kahit saan ka naroon, maipagpapatuloy mo ang paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, kung ang ating beloved pastor, maminamahal, ang gusto lang sa mga kapatiran ay pera, uutusan niya pa lahat ng kapatiran, sige mag-abroad kayo, para makapagbigay kayo ng tithes and offering. Ang concern ng ating beloved pastor, yung kaligtasan nating lahat. Yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya kapag may nagpapakounsel sa malapastor mag-abroad, pinipigilan ng malapastor sapagkat baka mawala sa pananampalataya, mawala sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Ganun nangyari, maminamahal, dito po kay Noemi at tinatawag na si Elimelech. Sila'y umalis sa Bethlehem, Judah na siyang bayan ng Diyos at napunta sa Moab na kung saan walang pananampalataya sa Diyos, walang Diyos sa lugar na yun. Kaya nung bumalik sila sa kanilang bayan na Bethlehem, Judah, maminamahal, umalis silang napakaraming dala. Sabi, umalis sila maminamahal na mayaman. Pagbalik nila, mahihirap pa sila sa daga. From riches, ang nangyari sa kanila baliktad, from riches to rags. Sabi rito, maminamahal sa 20 hanggang 21, sabi rito, at sinabi sa kanila, huwag nyo na akong tawaging Noemi. Tawagin nyo na lang akong Mara, sapagkat ginawan ako ng kapait-paitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako'y umalis na puno. Ngayon, ako'y umuwi. Iniuwi ng Panginoon na walang dala. Bakit niyo ko tinatawag na Noemi? Yamang ang Panginoon ang nagpapatotoo laban sa akin at dinalamhati ako ng makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, maminamahal, naging miserable ang buhay nila doon sa Moab. Amen? Yung pangalan niyang Noemi, na ang ibig sabihin ng Noemi ay pleasant one. Pleasant one, kalugod-lugod sa Diyos. Ang ibig sabihin ng Noemi. Sabi niya, tawagin niyo na lang ang pangalan kong Mara. Sapagkat ginawan ako ng Diyos ng kapait-paitan. Ang ibig sabihin ng Mara, miserable. Miserable. Sapagkat umalis akong puno, bumalik akong walang dala. Amen. Kaya nga dito po, maminamahal, dapat lahat ng mga patutuo, lahat ng mga karanasan, ng mga mananampalataya noon at ngayon, dapat maging aral po sa ating mga mananampalataya ngayon. Dahil sinabi ng Biblia, ang mga bagay na ito isinusulat ko sa inyo para ito'y maging halimbawa upang matutunan natin. Amen? Upang ito'y maging gabay, upang ito, maminamahal, ay maging aral na kapag masama ang nangyari sa kanila, huwag natin tularan. Pero kapag mabuti ang nangyari sa kanila, tularan natin. Ibig sabihin, gawin nating gabay upang tayo maging matagumpay sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Amen? Ngayon, maminamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, bakit may mga mananampalataya, maminamahal, na hindi kayang humarap ng pagsubok? Bakit may mga Kristiyanong takbo ng takbo sa pagsubok? Alam niyo, maminamahal, isa sa mga karanasan ko yan. Ilang beses akong tumatakbo sa pagsubok. Kahit saan ako magpunta, nandun, sinusundan ako. Hindi mo pwedeng takbuhan. Amen? Noong nasa Tugigaraw ako, grabing pagsubok sa akin doon. Merong ginagamit ni Satanas doon na report sa akin. Sabi ko sa ating beloved children, ilipat nyo na lang po ako, ayoko na po, para tumigil na sa akin ang kakasumbong itong taong to. Nalipat ako dito, napalitan lang yung muka. Napalitan lang yung tao, pero yung demonyo na pagsubok, ng pag-uusig, yun pa rin. Siya pa rin.
Iba lang ang itsura, iba lang ang pangalan, iba lang ang anyo. Pero yung pagsubok, hindi mo niya ng pagsubok ng pag-uusig, siya pa rin. Ganun, you cannot run away from trials. Ang gawin mo, harapin mo. Buong tapang mong harapin. At pag naharap mo yan, nakita ng malapang noon, hindi ka uurong, tatakbo sa iyo yan. Saka yan aalis. Pero kung takbo ka ng takbo, susundan ka ng susundan niya kasi hindi mo pa siya napagtatagumpayan. Hahabulin at hahabulin ka kahit saan ka pumaroon. Harapin mo. Harapin mo. Dahil pag napagtagumpayan mo yan, wala na siya. Panalo ka na. Amen? Ganyan ang nangyari dito, maminamahal, kay Noemi at kay Elimelech. Takbo sila ng takbo, habol naman ng habol ang pagsubok. Kahit sila magpunta, kahit saan sila magpumaroon, nandun. Tandaan nyo, maminamahal, wala akong nakilalang mananampalataya na nagtagumpay sa kakatakbo. Saan ka nakakita ng boksingeron takbo ng takbo, panalo pa? Siguro doon si pangalan yung negro. Sino yun? Si Mayweather. Yun yung takbo ng takbo na nanalo. Dapat marathon ng nilaban niyang sports, hindi boxing. Yun yung lumabang kay Pacquiao na takbo ng takbo, pero panalo. Pero sa larangan ng paglilingkod sa Diyos, walang taong takbo ng takbo na magtatagumpay, mananalo sa paglaban. Buong tapang harapin mo yan, kung ano yung pagsubok na yan, kung anong kahirapan yan, ano ang mga dumarating na yan, matatag kang humarap at makikita mo, sabi ng Biblia, kasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka. Pero kung tatakbuhan mo ng tatakbuhan, mag-iiba lang ang pangalan niyan, mag-iiba lang ang mukha niyan, mag-iiba lang ang itsura niyan, pero siya pa rin yun. Lumipat lang yung demonyo. Amen? Lumipat lang. Kaya dito po, maminamahal, bakit may mga mananampalatayan takbo ng takbo sa pagsubok? Unang-una sabi ng Biblia, because they were serving with their own and not will be done. And the will of God, sabi, and will not the will of God. Sabi, because they were serving their own and will not the will of God. Naglilingkod sila sa sarili nilang kalooban, hindi sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal, pag naglilingkod ka sa iyong sariling kalooban, takbo ka ng takbo sa pagsubok. Pag naglilingkod ka sa iyong sariling kalooban, hindi ka magtatagumpay. Sinabi ng Biblia, ye are not your own. I bought with a price. We bought with a price. Binili tayo ng malaking alaga, hindi na tayo ang may-ari ng sarili natin. Sabi ng 1 Corinthians 6:19 and 20. We bought with a price. Therefore, glorify body with our bodies. Sumunod tayo kung ano ang kagustuhan ng malapanginoon, wag ang sarili nating kalooban. Sabi ng John chapter 12 verse 26, sino mang naglilingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. Kung saan ako naroon, doon ang lingkod ko. At kung siya'y maglilingkod sa akin, pararangalan siya ng Ama. Kung saan naroon ang malapanginoon, doon tayo maminamahal. Kaya nga, ipinakita sa atin ng malapanginoon yung kanyang dakilang halimbawa nung siya'y nagkatawan tao. Sabi niya, nung napipicture out niya, maminamahal, kung anong kasasapitin niya sa krus ng Kalbaryo. Nakikita niya ang kanyang magiging kalagayan, siya'y lasog-lasog ang katawan. Na-picture out niya, maminamalabang siya'y nananalangin. Nakita niya sa isang pangitain, yung magiging itsura niya, maminamahal kung siya'y ipapako sa krus. Lasog-lasog ang katawan niya. Talagang hindi na makilalang tao ang katawan ng malapanginoon. Habang nananalangin siya, nakita niya ang itsura niya. Anong hirap, anong sakripisyo ang daranasin niya. Maminamahal kapag siya ang magbuhos ng buhay para sa mga mananampalataya, sa mga maglilingkod sa Kanya. Kaya nanalangin siya, sabi niya, Diyos ko, Ama ko, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Pero, wag ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban mo.
Amen? Bilang tao, natakot siya. Maminamal, naramdaman niya yung talagang hindi niya kaya. Kasi tao siya ng mga oras na nagkatawan tao siya. Kaya nanalangin siya, Ama ko, ilayo mo sa akin ang matinding sarong ito, pero wag sa kalooban ko, kundi sa kalooban mo. Dapat ganun tayo, mga minamahal. Kung tayo po ay maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Biblia, not thy will, but thy will be done. Ang kalooban ng Diyos ang masunod, wag tayo. Amen? Then sinabi ng Biblia, ye are not your own. You bought with a price. Binili tayo ng malaking halaga ng mahal na Panginoon. Therefore, glorify body. Glorify God with our body. Glorify God. Luwalhati natin ang mahal na Panginoon sa pamagitan ng ating katawan. Paano natin malululati ang ating Diyos sa ating katawan? Present your bodies a living sacrifice. Present your bodies a living sacrifice. Habang nahihirapan ka sa paglilingkod sa Diyos, lalo mong naihandog ang iyong sarili sa Diyos. Habang nagsisakripisyo ka, habang nahihirapan ka, hirap na hirap ka na, umiiyak ka na sa hirap, wala kang makain, naglalakad ka papunta sa gawain, wala kang pamasahe, pag uwi mo, wala ka pa rin pagkain. Mga minamahal, yan ang haing nakalulugod sa Diyos. Amen? Present your bodies a living sacrifice. Mas kalugod-lugod ang hain mo sa Diyos kaysa sa mga Kristiyanong ang sarap ng buhay. Pagkatapos ng gawain, kakain sa mga mamahaling restoran, nakasakay sa magaran sasakyan. May mga pera sila sa bulsa. Hindi ganong kalugod-lugod sa Diyos ang pagsamba nila. Pero sa mga nagsasakripisyo, sa mga naghihirap, sa mga mananampalataya na mahirap ang paglilingkod sa Diyos, sabi ng Biblia, yan ang paglilingkod na kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wag mong takasan. Wag kang sumuko ang mahal na Panginoon habang pasan niya ang krus. Laging ang nasa isip niya tayo. Tayo ang nasa isip niya habang pasan-pasan niya ang krus. Hindi para sa kasalanan niya yung kanyang pagpapapako sa krus, para sa kasalanan natin. Kasi wala naman siyang kasalanan. Pero dahil sa atin, nasa isip niya tayo, tiniis niya, hindi niya binitawan, hindi niya tinakbuhan. Yung hirap na yun, hindi siya sumuko. Hindi niya tinakbuhan. Pinasan niya dahil habang pasan-pasan niya yung krus, tayo ang nasa isip niya. Ang nasa isip niya, kung bibitawan ko to, lahat ng mga tao pupunta sa impyerno. Lahat ng mga tao ay pahihirapan sa dagat-dagatang apoy. Magtatagumpay si Satanas. Maraming pupunta sa dagat-dagatang apoy kung hindi ko titiisin ito. Hindi ko pagtatagumpayan ang hirap na ito. Kaya hanggang doon sa bundok ng Golgotha, mga minamahal, na pagtagumpayan ng mahal na Panginoon ang sakripisyo, ang pagsubok na yon, mga minamahal, para sa ating mga mananampalataya. Tayong mga Kristiyano, wala pa sa kalingkingan yung pagsubok na dinadanas natin dito. Kung ikumpara sa hirap ng mahal na Panginoon, kaya nga huwag mong takbuhan. You cannot run away from trials. Habang tumatakbo ka, susundan at susundan ka niyan. Mag-iiba lang siya ng anyo. Mag-iiba lang ng pagsubok. Maiba lang yung pagsubok mo, pero nandun pa rin yung pagsubok. Amen? Ang sabi rito, maminamahal, bakit may Kristiyanong takbo ng takbo sa pagsubok? Because they were serving with their own will, not the will of God. Naglilingkod sila sa sarili nilang kalooban, hindi sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tandaan po natin, sabi rito, basahin natin na 2 Corinthians chapter 4, verse 17 up to 18. Sinabi rito, ang ating mga kapigatian dito ay magaang lamang. Magaang lamang, hindi kayang ikumpara sa gantimpalang naghihintay sa atin. Sabi rito, 2 Corinthians 4:17 up to 18, kindly. 2 Korinto, Kapitulo 4, talatang 17 hanggang 18. Sapagkat ang aming magaang kapighatian
na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakakikita, sapagkat ang mga bagay na nakakikita ay may katapusan. Datapot ang mga bagay na hindi nakakikita ay walang hanggan. Amen. 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 Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sapagkat ang aming magaang kapigatian sa sandaling panahon lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kalulatiang walang hanggan. Sabi ng verse 18, sapagkat kami nagsisitingin sa mga bagay, o kami hindi nagsisitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, dadapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Nakatingin tayo sa hindi nakikita. Magaang lamang ang kapigatiang ito, mga minamahal. Tiisin mo na. Sabi nga, kumbaga sa pagpadanakit ng ngipin, total, masakit yung ngipin mo. Araw-araw nararanasan mo yung sakit ng ngipin, ipabunot mo na. Amen? Hindi baling isang sakitan na lang kaysa araw-araw kang nagtitiis. Ganun yun. Sa pagsubok, hindi kaysa naman araw-araw kang takbo ng takbo, punta ka ng punta, iwas ka ng iwas, harapin mo na. Hindi baling isang harapan na lang para pag nagtagumpay ka, panalo ka na. Amen? Yun ang mga practical na desisyon. Tatakbo ka, tapos lilipat kayo sa lugar, yun pa rin ang dadanasin mo. Kumbaga sa sakit ng ngipin, araw-araw mong tinitis, ang sakit ng ngipin mo, 5 buwan na, 2 buwan na. Pabunot mo na para isang sakitan na lang. Amen? Ganun din ang pagsubok. Harapin mo na para isa na lang, para once and for all matapos na yan. Amen? Mga minamahal, yan po ang problema ni Noemi at ni Elimelech. Kaya naging miserable. Yung pangalan, mga minamahal, ni Noemi na pleasant one, ang babaeng kinalulugdan ng Diyos. Noemi, ang ibig sabihin ng Noemi, the pleasant one. Ang babaeng kinalulugdan ng Diyos. Sabi ni Noemi, huwag niyo na akong tawaging Noemi. Tawagin niyo akong Mara, sapagkat naging miserable ang buhay ko sa katatakbo sa pagsubok. Ang ibig sabihin ng Mara, miserable. Amen? Gusto mong maging miserable buhay mo, tumakbo ka ng tumakbo sa pagsubok. Umiwas ka ng umiwas, pero you cannot run away from trials. Kaya tayo binibigyan ng trials, kaya binibigyan tayo ng pagsubok na malapan para mapatunayan na ikaw ay tunay na ginto. Genuine ang pagiging ginto mo. Sabi ng Biblia, tayo ay katulad ng kayamanan sa harapan ng Diyos. Gusto niyang mapatunayan ng malapan kung tunay kang ginto o peke. Amen? Gusto niyang malaman sa iyo kung totoo kang tunay, genuine. Hindi yung 295 lang. Pagsabit sa leeg ng kwintas na ginto, nangitim na kagad, natabunan na kagad ng libag. Kasi peke. Amen? Ang sabi, ang layunin ng pagsubok, sabi ng 1 Peter 1:7 and 1 Peter 5:10, yan po para mapatunayan kang totoong anak ng Diyos. Amen? Pag gusto mo lang pera, gusto mo lang masaganang buhay, ayaw mong lumarap sa pagsubok, gusto mo, puro nandun ka sa comfort zone, hindi ka pwedeng maging anak ng Diyos pag ayaw mong umalis sa comfort zone. Kailangan pumunta ka sa war zone, sapagat ang pagiging Kristiyano ay gaya naman dirigma. Kailangan nandun ka lagi sa war zone. Sabi ng 1 Peter 1:7, para mapatunayan mo sa Diyos na ikaw ay tunay, dalisay na ginto. Sabi dito, 1 Peter 1:7 at 1 Peter 5:10. Basahin po natin. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto, na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay nasumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Jesucristo. Dito po sa
1 Peter 5:10. 1 Peter 5:10. Dito po sa 1 Peter 5:10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo pagkatapos na kayo makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yan po, sabi ng Biblia, bakit kailangan mong harapin ang pagsubok? Sabi ng 1 Peter, upang mapatunayan na kayo ay tunay na ginto, na kung paanong ginto ay sinusupok sa pamagitan ng apoy para lumabas ang pagiging tunay na ginto. Tayo, maminamal, ay sinusubok sa mga kahirapan para mapatunayan kung totoo kang anak ng Diyos. Pag gusto mo lang ng comfort zone, ayaw mo ng hirap, ayaw mo ng sakripisyo, hindi ka totoong anak ng Diyos. Ang tawag sa iyo, anak-anakan. Ang tawag sa iyo, peke. Gusto lang ng gloria. Ayaw maminamahal ng kahirapan, ayaw ng pagsubok. Yan po, maminamahal. Sabi ng Biblia, bakit may mga Kristiyanong takas ng takas sa pagsubok? Naglilingkod sila sa kanilang sariling kalooban, hindi sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, sabi rito, they were serving the Lord by sight, not by faith. Naglilingkod sila sa Diyos sa pamagitan ng nakikita, hindi sa pananampalataya. Sinabi ng Biblia, ang mga bagay na nakikita ay pansamantala. Ngunit, ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Nung nalaman nila, maminamahal, na nagkaroon ng kagutuman sa Bethlehem, Judah, takbo sila sa Moab. Takot kumalam yung sikmura. Katulad ng mga ibang Kristiyano, pag nalaman general fasting sa Olongapo, punta doon sa Santa Cruz. Pag fasting na naman sa Santa Cruz, punta doon sa isang lugar na naman. Ganun yung mga Kristiyanong parang palaka, patalon-talon. Naghahanap ng green pastures. Gusto nila laging green pastures. Pag medyo taggutom na dito sa ibang lugar, lipat na naman doon sa kabila. Pag tagutom naman, lipat na naman sa kabila. Sabi rito, maminamahal, they were serving the Lord by sight, not by faith. Sabi ng 2 Corinthians 5:7, hindi tayo lumalakad sa pamagitan ng paningin, kundi sa pananampalataya. We walk not by sight, but by faith. The just shall live by faith. For without faith, it is impossible to please God. Hindi ka pwedeng kalugdan ng Diyos pag wala kang pananampalataya. Sila maminamahal, ang mga mananampalataya dito, si Noemi, si Elimelech, ang nakita nila yung nagaganap sa paligid nila. Hindi nila pinangawakan yung pananampalataya na nasabi ng Biblia sa nabasa natin Psalms 37 verse 19, sa panahon ng kagutuman, mabubusog ka. At sa panahon ng kahirapan, pagpapalaing kita. Hindi nila pinangawakan yun. At tulad ng mga ibang mga Kristiyano, hindi lumalakad sa pananampalataya. Ang paglilingkod sa Diyos, minsan wala, minsan meron. Tumingin ka lagi doon sa meron kahit wala. Yun ang pananampalataya. Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Tumitingin ka sa hindi nakikita. Hindi mo pa nakikita, aasahan mo na. Pag yung wala kang pananampalataya, katulad niyan, wala kang pera, mangutang ka. Sabi ng Jeremiah 17 verse 5, pag nangutang ka, susumpain ng Diyos yung nangungutang, pati yung nagpautang, nahawa. Nananahimik ako dito, dinami mo pa ako sa sumpa. Sabi ng Jeremiah 17 verse 5, tsaka Psalms 146 verse 3, susumpain ang mga umaasa sa tao. Basahin natin, Jeremiah 17 verse 5 at saka Psalms 146 verse 3. Dito po sa Jeremias Kapitulo 17, talatang 5. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humiwalay sa Panginoon. Awit 146.
Ang talata po ay Tres. Gis Tres po, tres. 3, 2 Corintios 6 na awit, talatang 3. Huwag ninyong ilagak ang iyong tiwala sa mga pangulo, ni sa anak man ng tao na walang pagsaklolo. Amen. 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 Huwag niyong ilagak ang inyong tiwala sa tao, kahit siya'y pangulo, kahit siya ay pangulo pa ng bansa. Huwag mong ilagak diyan. Kasi walang saklolo. Ibig sabihin, hindi ka niyan matutulungan. Sabi, susumpain ka pa ng Diyos. Sabi, sumpain ang tao na tumiwala sa tao, na ginagawang laman ang kanyang bisig. Ang puso ay umiwalay sa Panginoon. Tignan niyo yung ibang kasama namin tumatayo dito. Ang galing mag-preach, pananampalataya. Nung nagkaroon lang ng problema sa motorsiklo, utang dito, utang dito, utang dito, utang dito. Ay yung umutang yung inutangan niya, sinumpa, nagkasumpa-sumpa tuloy. Sinumpa na siya, pati yung inutangan niya, nasumpa. Lalong nagkagutom-gutom yung inutangan niya, lalong nagkamiserable ngayon. Hinahabol siya, hindi malaman sang lupa-lup hanapin. Kaya, kayong mga Kristiyanong wise, huwag kayong magpautang, madadamay kayo sa sumpa. At kayo naman, pag nangangailangan kayo, huwag kayong umutang dahil sumpain ang umasa sa tao. Manalangin tayo sa Malapanginoon. Tignan niyo si Elias, wala nang makain, hindi naman siya nangutang. Nagdasal siya, manalangin. Yung pinakamadamot na ibon, yun na nagpakain sa kanya. Basahin niyo sa 1 Kings chapter 17 verse 1 up to 6. Yung uwak, hawak-hawak mo na yung pagkain, kukunin pa niyan, aagawin pa niyan yung pagkain mo pag may hawak kang pagkain. Susunggaban niya yung pagkain mo, pero kayang ang madamot na ibon ang nagpakain kay Elias. Ibig sabihin ganun, pag ikaw ay nanalangin sa Malapanginoon, di ka umasa sa tao, kayang ang pinakamadamot na tao sa balat ng lupa, hindi ka pautangin, kundi ibigay na sa iyo. Amen? Tignan niyo malapastor. Patotoo na malapastor, magkukrusada sa Araneta Coliseum. Ang ginawa ng malapastor, iniisip niya yung pambayad, pero mo isang araw, 1,000,000. Ang ginawa ng malapastor, lumapit sa kapatid niya, kay Beloved Judge Almeida. Patotoo na malapastor to, patotoo niya. Narinig lang namin sa kanya. Sabi ng kuya niya, sa first Filipino judge ng New Jersey, sabi ni Judge, Kuya, magseseminar ako ng mga bagong abogado. Lahat ng mga aatin sa seminar, may bayad. Sa'yo yun. Kaya umatin ka. Umatin ang malapastor, maminamahal. Mamaya, abang nakikinig siya nandun sa seminar, biglang nabalitaan niya, maminamahal, yung kanyang anak, nagkasakit. Hindi na tinapos ni malapastor yung seminar, umalis siya. May natanggap siyang tawag, may sakit na yung isang anak niya. Pag uwi niya, maminamahal, nagingalo na. Tapos pinag-pray ni malapastor, hindi na nabuhay. Sabi ng malapastor, Malapanginoon, ang dami pong gumaling sa prayer ko. Mga may karamdaman, bakit mismong anak ko namatay? Ba't mo kinuha? Sabi ng Malapanginoon, you cannot trust me. Hindi ka nagtiwala sa akin. Nagtiwala ka sa tao na makatutulong sa iyo, hindi ka nagtiwala sa akin. Hindi na nabuhay, maminamahal, namatay yung si Bingbing ang pangalan. Simulan noon, naging 100% na ang pananampalataya ng malapastor. Amen! Nag-ayun ng malapastor, hindi na umatin ng seminar, hindi na natuloy yung seminar, wala nang tinanggap. Nag-ayun ng malapastor para sa krusada sa Araneta Coliseum. Mamaya may kumakatok doon sa pinto habang nagpapasting siya. Isang Amerikanong napakatangkad, mataba, may dalang attache case. Biglang pagkatok, are you Evangelist Almeida? Yes, pasting kasi mala. God told me to give you money. Binigay yung isang attache case. Puro pera, dollar. Nung nag-ayun ng malapastor, pera ang lumapit. Hindi siya nangutang. Hindi siya naganap. Hindi siya umasa sa tao. Pag nangutang ka, umasa ka sa tao. Sumpain ang umasa sa tao. Amen? Itong pastoral natin, inutang natin ito sa kapatira natin na may kaya. Pero siya ang nag-alok kasi
gusto niyang makatulong sa gawain. Pero hindi tayo umasa sa tao. Nag-fasting lang tayo, nag-pray lang tayo. Amen? Pagkatapos, maminamahal, ng pagsubok na yon, makita nyo, ang malapastor, wala nang kinatakutang pagsubok. Matapang niyang hinaharap ang mga pagsubok dahil nakita niya kung paano ang mahal na Panginoon gumagawa, maminamahal sa buhay ng mga totoong mga mananampalataya. Sabi ng Biblia, the just shall live by faith. Kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung magawa nyo, ang kalooban ng Diyos ay magsipagtamo tayo ng pagpapala, ng pangako ng Diyos. Sabi, kinakailangan lang natin na mabuhay sa pananampalataya at ang uurong, hindi siya kalulugdan ng Diyos. Hindi siya kalulugdan ng Diyos. Pag ikaw ay hindi lumakad sa pananampalataya, basahin natin, Hebrews 10:35 up to 38. Dito po sa Hebreo Kapitulo 10, talatang 35 hanggang 38. Huwag na ninyo itakwil ang inyong pagkakasiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. Amen. Ibig sabihin ng, ngunit kung siya ay umurong, ay hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa kung ikaw ay hindi magtiwala sa Diyos. Kung ikaw ay magtiwala na sa tao. Tignan niyo yung utang ng utang na dati once upon a time nagsasalita dito. Marinig lang yung pangalan, hinahanap na. Galit na galit yung mga taong inutangan niya. Ginawa niyang miserable ang buhay ng inutangan niya. Kaya, paalala sa inyo, huwag kayong magpautang, madadamay kayo sa sumpa. Kahit ako, pag ako umutang sa inyo, huwag niyong pautangin. Pag kayo nagpautang, sabi, susumpain kayo ng Diyos kasi pinaasa niyo yung tao sa inyo. Sumpain ang tao na umasa sa tao. Pati yung umutang, susumpain. Amen? Dahil sinabi ng Romans 13:8, kung magagawa niyo, huwag kayong magkakautang sa kanino mang tao. Ayaw ng Diyos ng Kristiyano'y nangungutang sapagkat ang Kristiyano'y lumalakad sa pananampalataya. The just shall live by faith. Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi yung pa nakikita, inaasahan mo nang darating na. Panginoon, wala pa yung blessing, hindi ako mangungutang, naghihintay ako sa iyo, darating yan. Amen? Ganon ang pananampalataya. Ito lang chapel natin, pananampalataya ito eh. Dati, binibenta sa atin to 1.5, hindi natin mabili-bili, wala tayong pera. Lilipat na sana tayo. O dahil lumakad tayo sa pananampalataya, wala tayong kapera-pera, pero naging atin. Amen! Malapit nang matapos ang hulog. Bakit? Yan ay dahil sa pananampalataya nyo na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. The just shall live by faith. Amen! Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, they were serving the Lord by sight, not by faith. Yan ang pangalawang naging dahilan, naging miserable ang buhay ni Noemi at ni Elimelech. Silang mag-asawa. Si Noemi at si Elimelech. At pangatlo, maminamahal, sabi, they were living for the world, not for the Lord. They were living for the world. Nabubuhay sila sa mundo, hindi para sa mahal na Panginoon. Sila'y nabubuhay. Sabi rito sa Philippians 3:18 up to 20, ang mga Kristiyanong nabubuhay pa sa mundo ay kaaway ng krus ni Kristo, na ang Diyos nila ay ang tiyan. Ang Diyos nila ay ang kanilang tiyan. Sabi rito, hindi ang mahal na Panginoong Kristo. Ang tawag sa kanila ay Christ tiyan, hindi Christian. Basahin po natin, Philippians 3:18 up to 20. Dito po sa Pilipos, Kapitulo 3, talatang 18 hanggang 20. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahihinatnan
at ang kapahamakan na ang kanilang Diyos ay ang tiyan at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Amen. 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 They were serving the Word. Sabi, they were living for the Word, not for the Lord. Sila'y nabubuhay sa mundo. Sila'y makasanlibutan. Sinabi ng Biblia, ang pagkamamayan natin ay makalangit. Hinihintay lang natin ang pagbabalik ng Malapanginoon. Amen? Dalawang paraan para makapiling mo ang Diyos sa langit. Pag tayo kinuha ng malapang namatay tayo, makapiling na natin ang Diyos sa langit. Pangalawa, sa rapture, pagbalik niya, kukunin tayong buhay na Malapanginoon. Amen? Ngayon, kung nabuhay ka para sa sanlibutan, they were living for the world, namatay ka, madadala mo ba ang kayamanan mo sa mundo? Si Alexander the Great, nasakop niya yung buong mundo. Lahat ng kayamanan, sinamsam niya. Pero nung siya mamamatay na, walang magagaling na doktor na kapagdugtong ng buhay niya. Kaya bago siya namatay, sabi niya, binili niya sa kanya mga general, pag ako'y namatay, lahat ng mga magagaling, mga dalumbasang doktor na gumamot sa akin, siya ang bubuhat ng aking ataol. Para makita na lahat ng tao na walang pwedeng magdugtong ng buhay ng tao kundi ang Diyos, walang magagawa ang tao. At gusto ko, habang ako'y ihatid doon sa aking huling hantungan, lahat ng aking nasamsam na kayamanan sa buong mundo, ikakalat nyo sa aking daraanan, sa ating dinadaanan. Ikalat nyo, isaboy nyo. Lahat ng mga kayamanan, mga hiyas, mga ginto na aking sinamsam sa buong mundo, itapon nyo sa lugar na kung saan nyo ko ihatid. Habang buhat-buhat ang kabaong niya, tinatapon ng kayamanan na nasamsam niya sa buong mundo. Sabi niya, para makita ng lahat ng tao na wala akong nadala ni isang kusing sa lahat ng aking nasamsam na kayamanan sa buong mundo. At ang sabi niya, pag ako'y ililibing nyo na, ilabas nyo ang aking kamay. Ibukan nyo ang aking mga kamay para makita ng mga tao nandun sa libinga na nakipaglibing na ni singkong kusing wala akong nadala sa libingan ko para hindi sila umasa sa mga bagay na material sa mundo. Pag nabubuhay ka sa mundo, wala ka ring madadala. Lumabas kang walang dala, babalik kang walang dala. Amen? Lumabas ka sa mundo na iba ang nagpapaligo sa iyo. Pagkamatay mo, iba rin ang magpapaligo sa iyo. Ang mga embalsamador. Pero kapag nabubuhay ka para sa Malapanginoon, pagpikit mo dito, siyang pagdilat mo sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Kasabi rito, maminamahal sa mga huling talata, sirabi rito sa Proverbs 28 verse 1, ang mga Kristiyanong may init, matatapat na naglilingkod sa Diyos, buong tapang niyang humaharap sa pagsubok. Amen? Sabi, ang masama, tumatakbo na walang humahabol. Pero ang matuwid, humaharap ng buong tapang. Kaya na, you cannot run away from trials. Huwag mong takbuhan. Harapin mo. Basahin natin ulit talata. Kawikaan 28, talatang 1. Ang masama ay tumatakas na walang taong humahabol. Ngunit ang matuwid ay matapang na parang leon. Amen. Amen. Ang masama, tumatakas, tumatakbo na wala namang humahabol. Amen? Yun yung duwag. Yun ang taong masama. Pero ang matuwid ay buong tapang na humaharap na parang leon. Kaya huwag kang tumakas, huwag kang tumakbo. You cannot run away from trials. Harapin mo yan, magtatagumpay ka. Sapagat ikaw ay nasa winning side, nasa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tumayo tayo, mami na